Isang gabi yon ng Oktubre sa lungsod. Dahan-dahang pumasok ang ulan. Tahimik, ngunit ramdam ang lamig nito na tila may dalang lihim. Ang buong paligid ay nabalot ng kulay abong ulap. Parang isang kwentong hindi pa nasasabi. Puno ng kutob at mga salitang hindi mabigkas. Ang patak ng ulan ay walang tigil na kumakatok sa bubong ng itim na Mercedes ni Martin. Parang sinasabayan nito ang kabog ng kanyang dibdib. Isang ritmo ng kaba, pag-iisip at mga tanong na wala pang sagot. Nakatigil ang kanyang sasakyan sa labas ng isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, ang Moonlight. Isang lugar na sa pangalan pa lang ay may ipinapangakong kakaiba at marahil espesyal. Paminsan-minsan napapatingin siya sa kanyang relo para bang gusto niyang pilitin ang oras na kumilos ng mas mabilis. Pero ang totoo, hindi oras ang hinahabol niya, kundi ang isang tao, si Samantha. Noong mga nakaraang linggo, ang pangalang yon ay isa lamang simpleng entry sa listahan ng empleyado sa Analytics Department. Isang tahimik na babae na halos hindi napapansin. Sa opisina, para lang siyang anino. Palaging nakayuko sa mga papeles. Laging may suot na lumang salamin at mga cardigan na parang walang anyo. Isang tipikal na empleyado na madaling makalimutan. Isang gray mouse ika nga. At si Martin, aminado siya. Halos hindi niya ito napansin noon. Parang parte lang ng furniture sa opisina. Naroon pero hindi pinapansin. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang malaking proyekto. Isang kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na muntik nang mawala dahil sa isang kritikal na pagkakamali sa computation. Nagkagulo ang buong team. Lahat ay nagpanik. Lahat maliban kay Samantha. Sa isang iglap, parang isang tahimik na bayani. Nadiskubre niya ang mali ilang oras bago ang presentation. Habang ang iba ay nagkakagulo, siya ay kalmado, tahimik, maingat. At sa loob lamang ng ilang oras, inayos niya ang lahat. Binilang muli ang mga data, sinuri ang bawat detalye, at sa huli, siya ang nagligtas sa buong deal. Dahil doon, labis ang tuwa ng direktor. Agad siyang nag-utos ng isang selebrasyon para sa buong team. Dapat ay naroon si Martin. Bilang project manager, responsibilidad niyang dumalo. Pero may ginawa siyang bagay na kahit siya ay hindi inaasahan. Isang bagay na taliwas sa kanyang pagiging praktikal at kalkulado. Inaya niya si Samantha sa isang dinner. "I think you deserve a special thank you," sabi ni Martin kahit siya mismo ay nagulat sa kanyang ginawa. At ang reaksyon ni Samantha, para bang ibang lengguwahe ang kanyang narinig. Napatingin ito kay Martin na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam," mahina niyang sagot habang kinakalikot ang gilid ng kanyang simpleng jacket. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya. At doon, may naramdaman si Martin na hindi niya maipaliwanag. Isang kakaibang halo ng matinding kuryosidad at isang biglaang pagnanais na mas makilala ang babaeng ito. Ano ba talaga ang nasa likod ng kanyang simpleng anyo? "Magkita tayo sa Moonlight bukas, 8 p.m. Ako nang magre-reserve," sabi ni Martin na para bang may tinig sa loob niya na nagtutulak sa kanya. Matatag ang kanyang boses. Pero sa kaibuturan, may kakaibang excitement. At ngayon, narito siya, nasa loob ng kanyang sasakyan. Pinapanood ang mga taong naglalakad sa labas, na tila malabo sa likod ng salaming may guhit ng ulan. 7:45 na ng gabi. Hindi pa dumarating si Samantha. Hindi kaya siya pupunta? Isang kirot ang tumama sa kanyang dibdib. Isang uri ng disappointment na hindi niya inaasahan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Nandito na ako. Nakapangalan sa iyong table." Parang nabuhayan si Martin. Agad siyang bumaba ng sasakyan at mabilis na naglakad papunta sa restaurant. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang mainit at eleganteng ambience.
malambot na ilaw, mahinang usapan, at ang halimuyak ng masasarap na pagkain na may halong pabango ng mga taong sanay sa marangyang buhay. Isa-isang sinuyod ni Martin ang mga mukha sa loob. Hinahanap ang pamilyar na imahe. Ang simpleng babae ang halos hindi napapansin. Pero sa gabing yon, hindi niya alam na ang babaeng yon ay hindi na ang Samantha na kilala niya. Mr. Allen, magalang na bati ng receptionist habang bahagyang yumuyuko. Naghihintay na po ang kasama ninyo. Sumunod si Martin na para bang nahihila ng isang kakaibang puwersa. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga mesa. Ang paligid ay nababalot ng malambot na ilaw at tahimik na usapan. Hanggang sa bigla siyang napahinto sa isang mesa malapit sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod sa gabi. May isang babaeng nakaupo. Ngunit hindi ito ang Samantha na inaasahan niya. Isang payat at eleganteng figura ang bumungad sa kanya. Nakasuot ng itim na damit na perpektong bumabagay sa kanyang katawan. Simple, ngunit napaka-elegante, na bahagyang nagpapakita ng kanyang makinis na balikat. Ang kanyang buhok ay kulay chestnut, ay nakalaylay sa malalambot na alon, tila may sariling liwanag na nagmumula sa kanya. At ang kanyang mukha, pinong-pino ang mga features, parang isang babaeng may dugong maharlika. Pero ang pinaka nakakapang-akit sa lahat ay ang kanyang mga mata. Parang nagniningning sa kakaibang intensidad na hindi pa kailanman nakita ni Martin. Sa likod ng mga matang yon, may kumpiyansa at isang bahagyang ngiti ng misteryo. Parang may tinatagong lihim na hindi niya basta-bastang maaabot. Samantha, halos hindi makapaniwala si Martin sa sarili niyang boses. Parang hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Isang saglit, parang tumigil ang kanyang puso. Ngumiti ang babae, isang ngiting banayad, ngunit kayang bumihag ng kahit sinong makakakita. At muling kumislap ang misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Oo, ako to. Maupo ka. Parang automatikong sumunod si Martin. Umupo siya sa harap nito, ngunit halatang hindi pa rin siya makapaniwala. Sinubukan niyang iugnay ang babaeng nasa harap niya. Sa tahimik, halos hindi napapansing empleyado sa opisina. Pero hindi niya magawa. Ang pagbabago ay napakalaki. Parang ibang tao na ang kaharap niya. At sa sandaling yun, pakiramdam niya ay naliligaw siya. Hindi lang sa lugar, kundi pati sa oras. May kakaibang enerhiya sa paligid ng mesa. Isang uri ng magnetismo na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa babae. Ibang itsura mo, mahina niyang sabi, habang nararamdaman ang init sa kanyang mga pisngi. Ngumiti lang si Samantha, tahimik, kontrolado. Magkaiba naman talaga ang pang-opisina at pang-dinners sa ilalim ng buwan, hindi ba? Oo, tango ni Martin na parang wala sa sarili. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin niyang tanggapin ang bagong imahe ni Samantha. Medyo nabibigla lang ako, dagdag pa niya. Kitang-kita naman, sagot ni Samantha, sabay bahagyang kindat ng kanyang mga mata. May halong kapilyahan. May narekomenda ng sommelier na wine, sasabay ka ba sa akin? Tumango si Martin. Tahimik, parang nahulog sa isang spell na hindi niya matakasan. Hindi niya inaasahan ang gabing ito. At doon niya biglang na-realize na ang babaeng si Samantha ay masigit pa sa kanyang inaakala. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng moonlight, unti-unti niyang nakikita si Samantha sa ibang paraan. At ang damdaming yon ay unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Parang may paparating, isang bagong bagay, nakapanapanabik at puno ng misteryo. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo siyang nahuhulog sa pag-uusap nila. Si Samantha ay hindi lang pala tahimik. Isa pala siyang napakagaling na kausap. Matalino, malawak ang kaalaman, at may kakaibang sense of humor na simple pero effective, na minsan hindi maiwasang mapangiti si Martin. Nag-usap sila ng literatura,
musika, mga lugar sa ibang bansa na pinapangarap lamang ni Martin na marating. At sa bawat topic, ipinapakita ni Samantha ang lalim ng kanyang pag-iisip. Paano nangyari na mahigit 1 taon na tayong magkasama sa trabaho, pero halos wala akong alam tungkol sa'yo? Biglang tanong ni Martin habang inilalapag ng waiter ang mga pagkain sa kanilang mesa. Humigop muna si Samantha ng kaunting wine bago sumagot. Sinubukan mo bang alamin? Hindi yung tunog ng galit, pero tumama ng diretso. Siguro hindi, pag-amin ni Martin na may bahagyang kirot ng konsensya. Pero ngayon, gusto ko nang malaman. Talaga? At ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Samantha. Lahat, sagot ni Martin nang halos hindi na nag-iisip. Sa sandaling yon, ramdam niya ang isang matinding pagnanais, napunan ang lahat ng puwang, na maintindihan ang misteryosong babaeng nasa harap niya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang yun kuryosidad. Interesado na siya. At ikaw, ang tanong ni Samantha ay tila humila kay Martin pabalik sa realidad. Ang kanyang tingin, malambot pero matalim. Ano ang hindi alam ng mga katrabaho mo tungkol sa'yo? Napahinto si Martin. Parang bigla siyang nabigla. Matapos ang mga revelasyon ni Samantha, ang sarili niyang mga lihim parang biglang naging mababaw. Sa totoo lang, hindi naman ako ganun ka-interesting, sagot niya ng may bahagyang ngiti. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang excitement. Tipikal lang, trabaho, minsan nakikipagkita sa mga kaibigan, tapos gym tuwing weekend. Hindi agad sumagot si Samantha. Sa halip, tinitigan lang siya ng diretso. Parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Hindi ako naniniwala. Mahina ang kanyang boses, pero may laman. Parang hinahamon siya. At sa isang iglap, mas bumilis ang tibok ng puso ni Martin. Sa kaibuturan ng bawat tao, may lihim. Isang bagay na itinatago sa mata ng iba. Sa ilalim ng matagal at matalim na tingin ni Samantha, biglang nakaramdam si Martin ng hiya. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, ang isang lalaking sanay sa kontrol at kumpiyansa ay parang batang nahuling may ginagawang kasalanan. Sige na nga, napangiti siya. May isa akong sekreto. Bahagyang lumapit si Samantha. Tahimik na nakikinig. Nangongolekta ako ng mga lumang relo. Yung mga antique na pocket watches. Saglit siyang tumawa. 36 na ang koleksyon ko. Ngumiti si Samantha, isang ngiting may pag-unawa. Parang sa simpleng revelasyon na yon, may nakita siyang mas malalim kay Martin. At doon, may napagtanto si Martin. Sa likod ng mga formal na kasuotan, mga meeting at seryosong mundo ng negosyo, may isa pang mundo. Isang mundong puno ng personal na hilig, mga pangarap na hindi pa natutupad, at mga simpleng kahinaan na siyang nagpapakatotoo sa bawat tao. Matapos ang hapunan, inalok ni Martin si Samantha na ihatid siya pa uwi. Huminto na ang ulan, parang napagod na rin sa pag-iyak ang langit. Tahimik silang naglakad sa mga kalsada ng lungsod. Malinis ang hangin, presko, amoy ang basa na aspalto, na may halong amoy ng mga dahong nalaglag. May kakaibang lungkot, pero may halo ng romansa. Alam mo, Martin, binasag ng malambing na boses ni Samantha ang katahimikan. Napadaan sila sa isang lumang parke. May mga basang bangko at mga dahong kumakaluskos sa ilalim ng kanilang mga paa. Salamat sa gabing to, huminto siya saglit. Iba to, napangiti si Martin. Ako ang dapat magpasalamat. Sa totoo lang, matagal na rin mula nang makaranas ako ng ganito. Huminga siya ng malalim. Yung ganito kagaan at kasaya. Biglang huminto si Samantha sa gitna ng sidewalk. Nagkatitigan sila, diretso at tapat. Sa ilaw ng poste sa kalsada, mas lalong naging malalim ang kanyang mga mata. Punong-puno ng damdaming hindi mabigkas. Pwede ba kitang tanungin? May bahagyang pag-alinlangan sa boses ni Samantha. Bakit mo ako inimbita? Yung totoo, napaisip si Martin. Buong gabi, paulit-ulit din itong tanong sa kanyang isip. Dahil lang ba sa pasasalamat? Bilang project manager,
O may mas malalim pa? May kung anong humila sa kanya. Isang interes, isang atraksyon sa misteryosong babaeng ito na sa isang gabi pa lang ay winasak na ang lahat ng akala niya'y tungkol dito. Sa totoo lang, marahan niyang sagot. May kaunting kaba sa dibdib. Hindi ko rin lubos na alam. Parang impulse lang. Saglit siyang tumingin sa kanya. May nagsabi sa loob ko na sa likod ng pagiging simple mo, may ibang ikaw. At gusto kong makilala kung sino ka talaga. Napangiti siya. At mukhang tama ako. Huminga ng malalim si Samantha. Siguro, mahina niyang sabi. Ang nakita mo ay yung pinili kong ipakita sa'yo. Napangiti si Martin. May halong pangako. So, may iba ka pang itinatago? Tahimik nang ngumiti si Samantha. Marami pa, Martin. Ang ngiti niya. Punong-puno ng misteryo. At mga salitang hindi pa sinasabi. At sa sandaling yon, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Martin. Halimbawa, dagdag niya, hindi ito ang unang beses na nailigtas ko ang isang malaking proyekto sa kumpanya. Napakunot ang noo ni Martin. At bahagyang lumalim ang boses ni Samantha. Ang deputy mo, si Peterson, saglit siyang tumigil. Matagal ka na niyang sinusubukang sirain. Natahimik si Martin. Parang biglang huminto ang mundo sa paligid niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Pero isang bagay ang sigurado. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang misteryoso. Mapanganib din. Hindi lubos maunawaan ni Martin. Paano nalaman ng tahimik na babaeng ito ang mga ganitong bagay? Gusto niyang kunin ang posisyon mo. Kalmado pa rin ang boses ni Samantha, pero matatag at sigurado. Tinatago niya ang mga importanteng data. Binabago niya ang mga critical na numero sa reports ng paunti-unti. At palihim niyang kinakalaban ka. Inaayos niyang team para mawala ang tiwala sa'yo. Paano mo? Hindi natapos ni Martin ang kanyang tanong. Sinabi ko na sa'yo. Patuloy lang ni Samantha sa paglalakad sa basang eskinita. Parang simpleng usapan lang ang lahat. Napilitan si Martin na pabilisin ang hakbang para makasabay. Kapag hindi ka napapansin ng mga tao, mas marami kang nakikita. Tahimik siyang nagpatuloy. Sa loob ng ilang buwan, inaayos ko ang mga pagkakamali niya. Iniisip ko na mapapansin mo rin balang araw. Saglit siyang tumingin kay Martin. Yung presentation kanina, masyado na lang halata para maitago pa. Magulong-magulo ang isip ni Martin. Si Peterson ang deputy niya. Isang taong itinuturing niyang hindi man kaibigan kahit papaano'y mapagkakatiwalaan. At si Samantha, ang babaeng halos hindi niya pinapansin. Siya pala ang tahimik na lumalaban. Pinoprotektahan siya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ni Martin at may halong pait sa boses. Pakiramdam niya, niloko siya. Tumingin si Samantha sa kanya. Diretso, may lungkot pero may karunungan. Naniniwala ka ba? Tahimik si Martin. Isang gray mouse mula sa analytics department na inaakusahan ng influential mong deputy ng sabotage. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama si Samantha. Kung noon niya ito sinabi, malamang hindi niya ito pinaniwalaan. May ebidensya ko, dagdag ni Samantha. Mahinahon ngunit sigurado. Kung interesado ka, interesado? Mahina ngunit mariing sagot ni Martin. Siyempre, habang lumalayo sila sa mataong kalsada, pumasok sila sa isang tahimik na eskinita. Balot ng dilim at katahimikan ng gabi. Biglang bumagal ang lakad ni Martin. Sa harap nila, isang lumang bahay. May kakaibang dating. Parang maraming kwentong itinatago. Dito ako nakatira, sabi ni Samantha habang saglit na tumingin sa madilim na harapan ng bahay. May kakaibang himig ang kanyang boses. Hinaplos niya ang lumang kahoy na pinto. Pwede kong ipakita sa iyo ang mga dokumento ngayon din, tumango si Martin. Ang kuryosidad niya mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan.
Pagpasok niya sa loob, isa na namang sorpresa ang bumungad sa kanya. Hindi tugma sa itsura ng bahay sa labas. Ang loob nito ay parang isang tahimik na paraiso. Maluwag, mataas ang kisame, at punong-puno ng malalaking bookshelf na may mga librong naka-leather bound. May amoy ng kape sa hangin, at isang kakaibang pabango. Banayad pero nakakabighani. "Maupo ka muna," alok ni Samantha bago siya pumasok sa isang silid. Magaan ang kanyang kilos, parang pusa, tahimik pero tiyak. Ilang sandali lang bumalik siya. May hawak na makapal na folder. Puno ng mga printouts, screenshots at kung ano-ano pang dokumento. Seryoso ang kanyang tingin habang inaabot yon kay Martin. Nandito lahat. Original data, mga binagong versions, mga petsa ng pagbabago, pati IP addresses. Unti-unting sinuri ni Martin ang laman. At sa bawat pahina, mas lalo siyang nalulunod sa katotohanan. Mga numero, mga petsa, mga report, lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Hindi aksidente ang mga pagkakamali, planado at sistematikong ginagawa. Si Peterson sinisira ang proyekto. At hindi lang yon, ginagawa niya ito ng maayos. Parang gusto niyang si Martin ang masisi kapag bumagsak ang lahat. Bakit? Hindi napigilan ni Martin ang sarili. Inilapag niya ang huling pahina. Punong-puno ng galit at pagkalito ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Samantha. Bakit mo ako tinutulungan ng buong panahon na to? Tahimik na umupo si Samantha sa harap niya. Diretso ang postura, bukas ang tindig, at ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Dahil mabuti kang leader, Martin. Mahina ang kanyang boses. Makatarungan, matalino at seryoso sa trabaho. Saglit siyang tumingin kay Martin. Iilan na lang ang katulad mo. Napayuko siya. Sa gitna ng lahat ng problema at ng mga intriga, hindi niya napansin ang babaeng ito na siya palang nakakakita ng halaga sa kanya. Pero hindi man lang kita napansin, mahina niyang sabi. Ngumiti si Samantha, isang ngiting may misteryo pa rin. Hindi naman mahalaga yon, kasi ang pinapahalagahan ko ay professionalism, hindi ang atensyon ng iba. Tahimik na tumingin si Martin sa kanya. Pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ang tahimik na empleyado, ang misteryosong babae, ang matalinong strategist at ang taong palihim na nagligtas sa kanya. At sa sandaling yon, mas lalo niyang na-realize, hindi pa niya lubos na kilala si Samantha. At marahil simula pa lang ito ng mas malalim na katotohanan. Isang simpleng empleyado, isang hindi inaasahang kakampi, isang matalinong analyst. At sino ka ba talaga, Samantha? Diretsong tanong ni Martin. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang kuryosidad. Ngumiti si Samantha. Bahagyang malamlam pero napaka-feminine. Ako ay kung sino ang kailangan kong maging sa bawat sitwasyon. May bahid ng irony sa kanyang boses. Gaya nating lahat, hindi ba? At sa mismong sandaling yon, biglang naputol ang katahimikan ng bahay. May tumunog na doorbell. Napalingon si Martin. Parang may nakapasok na hindi inaasahang bisita sa isang pribadong sandali. Direktor to sa ganitong oras. Bulong niya habang sinasagot ang tawag. Yes sir. Ang boses sa kabilang linya. Tense, nag-aalala. Martin, pumunta ka agad sa opisina. May malaking problema tayo sa server. Nawawala lahat ng data ng project at inaakusahan ka ni Peterson ng negligence. Nanlamig si Martin. Dahan-dahan siyang tumingin kay Samantha. Narinig nito ang usapan at sa isang iglap, nakatayo na siya. Papunta sa pintuan. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng determinasyon. Halika, walang pagtutol sa kanyang boses. Alam ko kung ano nangyari. At sa sandaling yon, naramdaman ni Martin na kaya niyang harapin ang kahit anong problema. Basta kasama niya ang babaeng ito. Habang nagmamadali sila papunta sa opisina, sa kalsadang basa pa ng ulan, tahimik ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Samantha sa kanya ang hinala nito. Malamang nag-all-in na siya. Sinira niyang lahat ng data at plano niyang sayo ibintang. Nakikinig si Martin.
Namamangha. Paano niya nahulaan ang galaw ni Peterson ng ganito ka-eksakto? Ngumiti ng bahagya si Samantha. Hindi niya alam na may foresight akong gumawa ng backup ng lahat at tinago ko rin ang ebidensya ng ginawa niya. Sa sandaling yon, may naramdaman si Martin. Pasasalamat at isang damdaming hindi pa niya mapangalanan. Pagdating nila sa opisina, naghihintay ng lahat. Maputla ang direktor. Paulit-ulit inaayos ang kanyang kurbata. Habang si Peterson nakatingin na parang sigurado na sa kanyang panalo. Nandiyan ka na pala. Mayabang niyang sabi kay Martin. At kasama mo pa si Samantha. Ang cute naman. Puno ng pangmamaliit ang kanyang tono. Martin, kritikal na ang sitwasyon, sabi ng direktor at halatang kabado. Bukas ng presentation at wala nang data. Buo pang data. Biglang sabat ni Samantha. Kalmado, sigurado, mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang flash drive. Complete copies ng lahat ng project materials. Natahimik ang buong silid. Nabigla si Peterson, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. At may isa pa, inilabas ni Samantha ang isa pang flash drive. At ito ang ebidensya kung sino ang nag-delete ng original files at kung bakit. Parang naputol ang hangin sa loob ng opisina. 2 oras ang lumipas na parang panaginip. Naibalik ang data, napaamin ng direktor sa nangyari. At si Peterson natanggal. Isa-isang huminga ng maluwag ang mga empleyado. Nagpasalamat kay Martin. At sa buong oras na yon, nasa tabi niya si Samantha. Tahimik, mabilis, eksakto. At doon, sa gitna ng gulo at tagumpay, unang beses niya siyang nakita ng buo. Hindi na ang gray mouse, hindi rin ang misteryosong babae ng kanyang imahinasyon, kundi isang tunay na professional, matalino, matatag, at may lakas na kahanga-hanga. Nang matapos ang lahat, lampas hating gabi na. Magkasama silang lumabas ng opisina. Pagod pero magaan ang pakiramdam. Salamat! Seryosong sabi ni Martin habang nakatayo sila sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi mo lang inaligtas ang project, pati na rin ang career ko. Umiling si Samantha at diretso ang tingin. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang kailangan mo lang, maging mas mapagmasid sa mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Tumango si Martin. Lesson learned. Saglit siyang nag-atubili. Pwede bang magtanong ng isa pa? Sure. Bukas sa opisina, babalik ka ulit sa dati. Ngumiti si Samantha. May kislap ng kapilyahan sa kanyang mga mata. Sinong nakakaalam? Baka panahon na para sa bagong role. Tahimik siyang naglakad palayo at pinanood lang siya ni Martin habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim ng gabi. Isang babaeng misteryoso, matapang at hindi madaling maabot. Pero may iniwan siyang aral na hindi kailanman malilimutan ni Martin. Huwag mong husgahan ng isang tao base sa panlabas na anyo. Dahil minsan ang pinakamalalim na kwento ay nakatago sa pinakasimpleng anyo. Kinabukasan, nagulat ang buong opisina. Si Samantha, dumating na naka-eleganteng suit, may light makeup at wala ng suot na salamin. Diretso siyang naglakad at puno ng kumpiyansa. At sa loob lamang ng 1 linggo, siya na ang bagong deputy ni Martin. Mula sa pagiging hindi napapansin, siya na ngayon ang nasa pinakamahalagang posisyon. At si Martin, hindi na niya muling tinawag si Samantha na Gray Mouse. Dahil alam na niya na sa likod ng simpleng anyo nito, maaaring nakatago ang isang pambihirang kwento. Isang kwento ng isang babaeng tahimik na naging tagapagligtas, tagapayo at ang babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang relasyon sa trabaho ay naging mas malalim, na puno ng respeto, paghanga at isang tahimik pero totoo at malalim na pagmamahal. At kahit minsan ay patuloy siyang ginugulat ni Samantha, isang bagay ang sigurado ni Martin. Ang babaeng minsang hindi niya napansin ay siya na ngayong pinakamaliwanag na ilaw sa kanyang buhay. At magkasama nilang hinarap ang bawat araw ng may pasasalamat sa bawat pagkakataong ibinigay sa kanila ng tadhana. Lumipas pang mga araw at tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay sa opisina.
Ang dating tahimik na si Samantha, ang babaeng halos hindi napapansin, ngayon ay siya na ang isa sa haligi ng kumpanya. Bilang bagong deputy ni Martin, ipinakita niya ang kanyang talino, diskarte at kakaibang husay sa pamumuno. Hindi na siya basta anino sa sulok. Isa na siyang liwanag na hindi pwedeng baliwalain. At si Martin, hindi lang niya natutunang maging mas mapagmatsyag sa kanyang paligid. Natuto rin siyang makinig, hindi lang sa malalakas na boses, kundi sa mga tahimik na tinig na may lalim at katotohanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Sa buhay, hindi lahat ng mahalaga ay agad nakikita. Minsan, ang mga taong tahimik, ang hindi napapansin, ang hindi pinapahalagahan. Sila pa ang may pinakamalalim na kwento, pinakamalaking kakayahan, at pinakamalinis na intensyon. Huwag mong husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo, dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa kanyang ginagawa, prinsipyo at puso. At tandaan mo, ang isang simpleng tao, maaaring siya ang maging dahilan ng iyong tagumpay, ng iyong kaligtasan at minsan, ang iyong tunay na kaligayahan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.